To show that God's your top priority, kailangan natin na tayo'y sumunod. So, hindi natin kayang sundin ang salita ng Diyos kung hindi natin siya priority. Obey God's word. So, iyan ang kailangan nating sundin. Ang salita ng Diyos sapagkat sabi ng Panginoon sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. So, ito lang ang simpleng salita ng Panginoon. Kung mahal mo talaga ako, ingatan mo ang aking salita, sundin mo ang aking salita. So ito yung pag-ibig na pinapahayag sa pamamagitan ng pagsunod. Itinuturo ng Panginoon Kristo na ang tunay na pagmamahal sa Kanya ay naipapakita sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga salita o damdamin, kundi tungkol din sa tapat na pagkilos. So kailangan nating gawin. Pag sinabi na, huwag kang mabalisa, ngayon huwag kang mababalisa. So dahil tayo sumusunod. So ano pa ang tinuturo sa atin? Obedience as response to love. So kailangan yung pagsunod natin bilang tugon sa pag-ibig. So hindi natin kayang magmahal kung hindi natin sinusunod. Hindi natin masasabing mahal natin kung wala tayong time sa Kanya. Hindi natin sasabihin na mahal natin kung wala tayong commitment sa Kanya na gawin natin araw-araw. Ang pagmamahal ay araw-araw ginagawa. Hindi kung kailan mo lang maalala. Ay, naalala ko ngayon, mahal ko ang Diyos. Kung magbabasa ako ngayon at bukas, hindi ko maalala. So, ang pagmamahal, minuto, araw-araw mong maiisip tulad ng pagmamahal natin, di ba? Kapag tayo nagmamahal sa isang tao, araw-araw, minuto nating naiisip. So, kung mayroong siyang sinasabi, lagi nating pinagninilay-nilayan. So, ganun din ang salita ng Diyos, dapat lagi nating pinagninilay-nilayan. Dahil ito yung pagsunod, ito ay hindi tungkol sa obligasyon, kundi ito ay tungkol sa kusang pagsunod sa ating Panginoon Kristo dahil sa pagmamahal at pasasalamat sa Kanyang ginawa sa atin. So kaya nga't ito'y sinasabi na ang pagsunod sa mga turo ng Panginoon Kristo kasama sa Kanyang mga utos na ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagpapatawad, paglilingkod at pamumuhay na nagpapakita ng Kanyang pagkatao. So kaya nga't ito'y mahalaga na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang dapat nating gawin bilang mga believers, bilang mga mananampalataya? Kailangan natin ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagkilos. Hindi yung sasabihin, oo, Lord, mahal kita, pero wala akong panahon sa iyo. Oo, Lord, mahal kita, pero hindi ko kayang magbasa ng salita ng Diyos. Oo, Lord, mahal kita, pero hindi ko kayang magsamba. So hindi yan pagmamahal na salita lamang. Kailangan ng pagmamahal ipinapakita sa pagkilos. So kaya nga kapag mahal natin, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng panahon na tayo'y makapagsamba, gawin natin, ipinapakita ang pagmamahal sa ating Panginoon Kristo sa pamamagitan din ng sa kanyang mga turo na ginagawa natin at yung paghahangad ng buhay na kabanalan. So kaya nga't ito'y mahalaga na dapat tayo ay sundin ang mga utos ng Diyos ng may kagalakan. So kaya nga't mahalaga na sinusunod natin at hindi tayo napipilitan. Sabihin, ito na naman, may gawain na naman. So parang napipilitan lang. So dapat huwag tayong napipilitan sa mga gawain ng Panginoon. So ito yung sinasabi na tandaan ang pagsunod sa mga utos ay nagdudulot ng mga pagpapala, kapayapaan at kagalakan. So kapag sinusunod natin ang Diyos, lagi tayong pagpapalain at may kapayapaan at kagalakan. Dahil palalakasin ang ating relasyon sa Panginoon. Dahil gumugol tayo ng oras sa panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at hanapin ang Kanyang patnubay upang lumago sa pagmamahal at pagsunod. So paano tayo lalago sa pagmamahal at pagsunod?
kung wala tayong oras, kung hindi tayo committed sa Kanya, hindi tayo nagbabasa ng Kanyang salita. So, kailangan maging consistent, hindi yung kung kailan lang maiisip. Tulad ng pagmamahal sa isang mahal sa buhay. So, kailangan consistent natin binibigyan ng salita. Ibig sabihin, kinukumusta. Parang ganun din ang pagbabasa ng Biblia. So, ganyan ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Mag-google tayo ng oras. May oras tayo. Kapag mahal natin, dapat may oras tayo. Hindi pagmamahal kung wala kang oras. Walang pagmamahal kung wala kang oras. So, mahalaga ang oras kung ikaw ay nagmamahal. So, kaya nga ito'y sinasabi na ito yung isang malinaw na panawagan na isabuhay ang ating pag-ibig sa ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng paglakad sa pagsunod sa Kanyang mga salita at sa Kanyang kalooban. So, paano natin susundin ang salita? Kung wala kang panahon sa pagbabasa, so paano mo malalaman ano ang susundin mong salita kung wala kang kung walang alam? So, paano mo susundin ang kalooban ng Diyos kung hindi mo alam kung ano ang susundin mo? Paano ka mananampalataya kung hindi mo alam kung ano ang paniniwalaan mo? So, magkakaroon ka ng pananampalataya kung alam mo kung ano yung paniniwalaan mong salita. So, kaya nga, sinasabi sa banal na kasulatan na dapat ito yung pag-ibig, sabihin ng pagmamahal sa Diyos, ay yung pagsunod sa Kanyang salita, kahit na ito ay mahirap. Ang pagbibigay prioridad sa Diyos ay kinabibilangan ng paggawa ng mga pagpili na naayon sa Kanyang mga utos at pamumuhay ng may integridad at katuwiran. So yan, laging nababanggit natin ang integridad at katuwiran. So kaya nga't mahalaga na tayo ay namumuhay lamang sa katuwiran. Dahil ito ang nais ng Diyos sa atin. So ano pa ang tinuturo? Tulad na lamang sa halimbawa sa Biblia ni Noah. Si Noah, mababasa natin yan sa Genesis 6 verse 22. Gayon ang ginawa ni Noah ayon sa lahat ng inuutos ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan, ay gayon ang kanyang ginawa. Gayon ang ginawa ni Noah ayon sa lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Gayon ay gayon din. Gayon niya ginawa. So kung ano yung inutos ng Diyos, iyon din ang ginawa ni Noah. Kaya nga ito yung nagbibigay diin sa ganap na pagsunod ni Noah sa mga tagubili ng Diyos na binibigyan diin. Na ang Diyos ni Noah ay detalyado, binigyan ng Diyos si Noah ng detalyadong mga utos tungkol sa paggawa ng arka, ang paghahanda para sa baha, at sinunod ni Noah ang mga ito ng eksakto. Ang kanyang pagsunod kahit na nahaharap sa isang tilang imposibleng gawain at malalim na pagsalungat o panunuya ng iba, ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos lamang. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na binibigyan diin ang kalagahan ng tapat at hindi natitinag na pagsunod sa salita ng Diyos kahit na tila mahirap o malabo. So ang kanyang mga utos. So sinunod ni Noah ang utos ng Diyos. So ganun din tayo. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, iyon din dapat ang ating gagawin. So kaya nga, ito yung pagsunod ni Noah na nagpapakita ng kanyang integridad na sinasabi sa banal na kasulatan. Sinunod niya ang mga tagubili ng Diyos na itayo ang arka kahit na hindi ito makatuwiran sa iba. So, ang kanyang pagsunod ay nagligtas sa kanya at sa kanyang pamilya at nagpakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. So kaya ito'y mahalagang mensahe